Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome po. And please subscribe, like, share our videos, and leave a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. Six of Cups, no, this is a message for general life. So, siguro ang iba sa inyo dito, nalulungkot. No, nalulungkot kasi namimiss ninyo yung mga mahal niyo sa buhay. Baka nasa malayong lugar kayo, malayo kayo sa pamilya, and yun. So ngayon may time kayo na magnilay-nilay, magmuni-muni, namimiss ninyo yung inyong pamilya, at yun nga, baka kayo ay ang tawag dito, nag-i-emote. Yun, nag-i-emote. Siguro ang iba sa inyo kasi nga naaalala ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. So, pwedeng merong bumabalik-balik, no, sa isipan ninyo, nare-reminisce ninyo yung mga memories ninyo kasama ng inyong mga mahal sa buhay. And pwede rin na may travel dito, no? For some of you, baka ang iba sa inyo sa sobra ninyong pagkamis, na homesick na kayo, kaya pwedeng uuwi kayo, no? Pwedeng magta-travel home kayo. So, pagdating sa inyong family, sa money, career, and finances, we have 5 of Cups. Meron pinanghihinayangan kayo, no? There is sadness, no? Meron kayong regrets din dito. Pwedeng meron kayo ritong na-miss na financial opportunity, no? Pwedeng may na-miss kayo na trabaho, offer sa inyo for trabaho, or pagkakakitaan, or negosyo, no? Baka merong business venture na, alam mo yun, for some reason, hindi yun ang kailangan, hindi yun yung na-prioritize ninyo for, kasi meron kayong ibang kailangan atenderan, no? So, pwedeng may mga ganong naging nangyaring ganon. Kaya may disappointment kayo nararamdaman, may disappointment, merong pagsisisi somehow, no, panghihinayang, yung mga ganon. Possible din na ang iba sa inyo baka meron kayong mga financial difficulties ngayon na nararanasan, no. But yun nga, no, this is 5, and 5 resonates with change. Kaya wag kayong malungkot na, no. Tapos na dapat, no, nalungkot na kayo, alam niyo na kung ano naging problema na pinahinayangan ninyo. So tama na, 'di ba? And move forward na, kasi this is also giving you an encouragement, no, na mag-focus na kayo sa mga bagong posibilidad, mag-focus na kayo sa pagharap, no, sa bagong mga sitwasyon sa buhay. Kasi otherwise, if you are going to continue to be sad, if you are going to continue to dwell on kung ano man ang napanghinayangan ninyo, ano man ang mga na-miss ninyong oportunidad, so mas lalo lang kayong magpapatuloy na malungkot, mas lalo lang kayong magpapatuloy na maging mabigat ang inyong pakiramdam, hindi ba? Kaya alam na ninyo kung ano na nangyari. So, move on na kayo. Focus na kayo sa mga bagong paparating at sa mga bagong pwede ninyong i-create na oportunidad para sa sarili ninyo. Hindi ba? So, pagdating sa inyong relationships naman, we have 5 of Wands. Ayan. So, this is another 5. Aquarius, this is another 5. So, wag kayong mag-alala. There's a lot of changes happening. So, maraming pagbabago magaganap dito sa buhay ninyo. And, di ba kapag nagbabago naman ang ating sitwasyon, hindi natin binabago ang sitwasyon natin na paurong or pabalik, di ba? We are always trying to change our life moving forward, no? Lagi tayong pausad na. Kaya magbabago at pagbabago ang inyong mga sitwasyon sa ngayon. Sa relationship naman, maaaring merong hindi pagkakaintindihan din dito between you and your person, no? Pwedeng meron kayong opinion, meron kayong pinag-uusapan, meron kayong opinion na hindi gusto ng person ninyo, at pinipilit din niya siguro yung kanyang opinion. So, merong clash, no? Pwedeng nagka-clash ngayon ng mga opinion ninyo, nagka-clash yung mga gusto ninyo, kasi parang you are not on the same page sa ngayon. Kaya pwedeng meron ditong diskusyon, may mga argument siguro, yung mga ganon, no? Kaya lang, as much as possible, kalma,
Okay, kalma muna. Wala namang mangyayari kung magsasagutan, mag-aaway ng mag-aaway, 'di ba? So, step back, time out ka muna doon sa diskusyon. Time out muna sa kung ano kasi the more na magsasagutan, the more na pwedeng magkasakitan kayo ng loob, hindi ba? Kaya time out muna, talikuran mo muna ng saglit lang itong sitwasyon na to. Kalmahin mo yung inyong sarili, mas magandang pag-isipan mabuti, no? I-analyze ninyo ng maigi yung sitwasyon and kapag maayos na ang pakiramdam ninyo, nakapag-isip na kayo ng kung anong mas magandang approach, then get back to it, no? Para mas maayos ang usapan, mas maging kalmado, mas maging maganda, 'di ba? Ang pag-uusap dito kung kalmado na kayo, yung gano'n. So tingnan natin kung ano pa yung final messages ninyo. And before that, maraming salamat muna sa mga nakapag-subscribe na, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming thank you po sa tulong ninyo, suporta, at sa mga nagsisend ng donasyon through Super Thanks. Maraming salamat din po. God bless you more. And bukas na din po ito, yung channel ko para sa membership, no, kung interesado po kayo. We have Peacock Copper. I confidently show my true colors to others. I am fabulous. Wow. So maganda to, no, na maging honest kayo sa sarili ninyo, maging honest din kayo towards other people. Mas maganda talaga na transparent tayo, 'di ba? Yung ipapakita mo sa paligid mo kung sino ka, kung ano ka, yun ang pinoproject mo out in the world. So mas maganda yon kasi honest ka, 'di ba? At improve optimistic outlook on life, increase happiness. Ayan, no, maging masaya ka, dagdagan mo na yung maging high vibe na, no? Kasi kapag low vibe ka, katulad nito, mga energy na yan, parang low vibe sila, mas lalo kang maghahatak niya ng negativity sa buhay mo. So, move forward na, move on na, no? Dapat isipin ninyo lagi, no, na mag-project kayo ng positivity, no? Despite ng mga panghihinayang ninyo, tama na yun, naramdaman nyo na ay sayang ganito. Then move forward na, 'di ba? Doon agad tayo sa pagbabago, i-shift agad natin yung energy natin into something positive para maka-attract tayo na mas marami pang positibong pangyayari sa buhay. Okay? I-shift agad natin yung energy na tumatakbo or umiikot sa buhay natin. Feel confident and comfortable. Ayan. Embrace ability to be in the spotlight. Ayan. So, ano lang ito, no? Parang sinasabi dito na, sige, mag-effort ka pa, bigyan mo pa ng mas marami pang panahon, oras, atensyon, yung mga bagay na positibo para makarating ka na doon sa tagumpay mo, no? Mag-isip mabuti, no? Pag-isipan ninyong mabuti kung ano yung mga best na magagawa ninyo para positibo ang epekto nito sa buhay ninyo. Okay? So, choose wisely. Kung ano man ang mga pagdedesisyonan ninyo regarding opportunities, sorry po. So, mag-focus kayo doon sa kung ano yung sa tingin ninyo ang makakabuti para sa inyo. So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.